Buenos dias! Sa videong ito ay tatalakayin natin ang talambuhay ni Dr. Jose Rizal, ang itinuring pangbansang bayani ng Pilipinas. Tara at alamin natin ang mahalagang aspeto ng kanyang buhay, mula sa kanyang kabataan, edukasyon, ilan sa kanyang mga minamahal at isinulat niyang nobela, at hanggang sa kanyang kamatayan. Ito ang pinaka-ikonikong larawan sa pagpatay ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose Rizal. December 30, 1896, 7:03 ng umaga. Makikita si Dr. Jose Rizal na nakatayo at nakasuot ng derby hat. Sa kabilang banda naman ay makikita ang Pilipinong eskwadro na naatasang barilin si Rizal. At sa likuran naman nila ay may nakasunod na isang pangkat ulit ng Kastilang sundalo. Layunin nito na kung sila ay tumangging barilin si Rizal, babarilin din sila ng mga ito. Siyempre, hindi mawawala ang squadron leader. At alam niyo na, ang mga pryle sa likuran. Meron ng isang pangkat ng drum folks na may hawak na instrumento, particular ang tambol, na silang nagpapatugtog sa araw na iyon. At sa di kalayuan, makikita rin ang mga manonood na dumalo sa araw ng kamatayan ni Rizal. At ito lamang ang ilan sa nilalaman ng larawan na ito. Balikan muna natin ang istorya ni Rizal, kabataan at edukasyon. Si Rizal ay may buong pangalan na Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Riolonda at may palayaw na Pepe, ay itinuturing na pambansang bayani ng Pilipinas. Siya ay isinilang sa Calamba, Laguna noong Hulyo 19, 1861. Ang kanyang mga magulang ay sina Doña Teodora Alonso y Quintos at Don Francisco Rizal Mercado. Siya ang ikapito sa 11 magkakapatid. Dalawa lamang silang lalaki, siya at si Pasiano, habang ang mga kapatid niyang mga babae ay sina Saturnina, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, Concepcion, Josefa, Trinidad at Soledad. Si Rizal ay hindi lamang isang manunulat kundi isa ring magsasaka, manggagamot, siyentipiko, makata, inventor, iskultor at kung ano-ano pa. Bukod dito, siya rin ay isang dalubwika or polyglot. Marunong siya sa iba't ibang wika gaya ng Ingles, Pranses, Griego, Hebreo, Italiano, Latin, Espanyol, Hapon, Tagalog at iba't iba pang katutubong wika ng Pilipinas at marami pang iba. Maagang nag-aral si Rizal sa ilalim ng pagtuturo ng kanyang ina. Kalaunan, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral sa Binyan, Laguna bago lumipat sa Ateneo Municipal de Manila noong ika-20 ng Enero 1872. Dito niya natapos ang kursong bachelor sa sining noong ika-23 ng Marso 1876, kung saan nagtamo siya ng mataas na karangalan noong taong 1807. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, kung saan kumuha siya ng filosofiya at panitikan. Kasabay nito, nag-aaral din siya sa Ateneo de Manila, kung saan kinuha niya ang agham na pagsasaka. Dahil sa sakit ng kanyang ina na katarata, nagdesisyon siyang lumipat ng kurso sa medisina upang pag-aralan ang paggagamot sa sakit sa mata. Gayunpaman, nakaranas siya ng diskriminasyon mula sa paring Kastila na namamahala sa Universidad ng Santo Tomas. Dahil dito, noong ika-5 ng Mayo 1882, nagpasya siyang lumipat sa Espanya upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Universidad Central de Madrid. Natapos niya ang kursong medisina noong 1884 na may pinakamataas na parangal, sobresiliente o napakahusay. Matapos ang pag-aaral sa Espanya, nagtungo siya sa Pransya upang makadalubhasa sa paggagamot ng sakit sa mata. Mula noon, nagtungo siya sa Heidelberg, Germany kung saan upang lumawak ang kanyang kaalaman sa medisina at natamo pa niya ang isa pang titulo. Ilan sa mga inibig ni Rizal sa kanyang buhay. Maraming babae ang naging inspirasyon sa puso ni Jose Rizal, hindi lang sa Pilipinas pati sa ibang mga bansa. Napuntahan niya ang kanyang unang pag-ibig na si Segunda Katigbak, ngunit hindi sila nagkatuluyan dahil siya ay nakatakda ng ikasal sa iba. Ang tunay na pag-ibig ni Rizal ay si Leonor Rivera.
Subalit hindi sila nagkatuluyan dahil sa pagtutol ng pamilya ng dalaga. Nakalaunan ay ikinasal kay Charles Henry Keeping. Sa napitan naman, nakilala niya si Josephine Bracken, isang oras na kanyang nakarelasyon. Bagamat walang konkretong ebidensya ng kanilang kasal. Paniniwala sila ay nagkaroon ng isang anak subalit hindi ito nagtagal at namatay. Bukod sa kanila, isa lamang ito sa mga inibig ni Rizal. Si Dr. Jose Rizal ay ang pinakatanyag na tagapagtaguyod ng Pilipinas noong panahon ng pananakop ng Kastila. Dinala niya bilang ang isa sa pinakamahusay na bayani ng kanyang nobela na Nolime Tangere at El Filibusterismo ay nagpamulat sa mga Pilipino na ipaglaban ang karinlan ng Pilipinas mula sa Espanya at siya rin ang pinakamahalagang sangay upang simulan ang 1896 Philippine Revolution laban sa pang-aalipin ng mga Kastila. At yun muna ang istorya natin kay Dr. Jose Rizal. Salamat sa pakikinig at panonood. Paalam.